Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:04 sa aga. Dali na, tukibuntang Western Visayas. Dali na, tukibuntang ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukibuntang ang Western Visayas. Dali na, tukibuntang ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukip, Western Visayas. Tukip, Western Visayas. Magpamati na sa Tukip sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tubtob alas 10:55 sa aga. Tukip Dali na, tukibuntang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Dali na, Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na. Adlaw kita sang Miyerkules, Abril 15, 2026. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukibon, ang mga Ako ang inyo kaupod, ang inyo katukib, Hope Torrechante. siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na. And sa kinaandan mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Tukibon, ang mga solusyon sa problema pinagi sa siyensya at teknolohiya. Sini nga aga mga kaabyanan, makaupod naton. Isa ka bat specialist kag biodiversity expert no sang Friends of the Flying Foxes Boracay. Sayang ka kultura. Makaupod naton later live via Zoom si Mr. Apolinario Carino nga magahatag sa aton sang iyang insights no natuhoy sa Flying Foxes, isa ka sahi sang paniki no. Pinagi sa siyensya. And hibaluon man naton kung kamusta ang ila populasyon sa isla sang Boracay kag mga neighboring towns no and provinces. Ang mga lugar sa rehiyon. Nga abala importante ang mga paniki mga kaabyanan. Kultura. Kaysa masami no ang mga paniki do icons sang Halloween o kon mga istorya sang kababalaghan. Pinagi sa siyensya. Do amo na ng iba no nga mga perception sa paniki. Kung magsiling ka nga paniki, do may ara sang something scary nga matabo no. Ang mga lugar sa rehiyon. Libuton tahibaluan ta kasaysayan. So i-correct nato ng ina nga narrative mga kaabyanan bangod diri sa programa Tukib aton nga igapatpat no. Tukibuntang Kag kilalahon ang Flying Foxes o konsahi no sang paniki and check nato no ang ilaman nga numero diri sa Western Visayas. And again makaupod naton isa ka bat specialist kag isa ka biodiversity expert no sang Friends of the Flying Foxes Boracay.
syempre gusto naton nga ipabalo sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga kabataan. Ano bala ang papel nga play no sa mga paniki sa aton nga ecosystem. Do ano ka importante ang aton nga mga paniki no, and i-check naton diin nga mga lugar sa Western Visayas ang may pinakamadamo or highest concentration sang mga paniki. So bantayan mga kaabyanan, in a while no makaupod naton si Mr. Apolinario Carino, ang bat specialist kag biodiversity expert, ang aton nga special guest diri sa programa Tukib. But before that, mga kaabyanan, i-check man naton no ang mga pinaka-latest diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Wala na sang may mas latest pa kaysa no sa pagluntad sang mabaskog nga linog nga nabatsyagan diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Diri sa opisina o kun sa estasyon no sang Radyo Pilipinas Iloilo nabatsyagan naton ang pag-uyog sang duta. Kamusta nga aton nga mga kauturan no? Kabay pa safe kamutanan. And sa bahin gani no sang Iloilo Provincial Capital and Iloilo City Hall nagguluwa no ang mga empleyado. Safety measure na mga kaabyanan no, basta may ara sang linog, mag-duck, cover and hold kag amat-amat no, kalmado nga magwa sa mga edipisyo. Especially kung ara ka sa or nahamtang ikaw no sa mga matag-as nga mga building no. Diri sa Iloilo Science and Technology University naguluwa man no ang mga estudyante, faculty and other employees no sa universidad. Bangod ina no sang pagluntad sa linog kay ina ginatingwaan naton no nga makontak or malabot ang aton nga DOST FIVOX, partikular diri sa syudad sang Rojas si Engineer Ray Antioquia, pero hindi pa naton siya malabot no, maybe because of the fact nga masako sila subong nga mag-entertain sa mga questions ang aton nga mga kauturan or media no natuhoy sa mabaskog nga linog nga aton nga nabatsyagan. Pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. Tukibon, halina. Tukibon ta ang Western Visayas. Halina. Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Nevertheless, mga kaabyanan, sandig sa ginpagwa nga information bulletin number 1 sa nga DOST FIVOX na balhag no ang magnitude 4.3 nga linog kag ang sentro sini na monitor no or na record sa Banwasang Gimbal. Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. So may kadalumon ining 10 kilometros, 10 kilometers mga kaabyanan. Amo man na siguro no nga mabaskog ang aton nga pagbatsyag no sang linog magnitude 4.3 pasado alas 9 sini nga aga. Ang kagkultura. Tukib, 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 Western Visayas. So ang linog nga nabalhag subong no 9:21 sang aga Abril 15 tectonic ina siya no mga kaabyanan. Kag ang sa instrumental intensities Intensity 3 sa Hordan Guimaras, Intensity 2 sa Iloilo City, Intensity 1 sa San Lorenzo Guimaras. Wala naman sang ginalauman no nga aftershock bangod sang linog, but still mga kaabyanan kinahanglan nato no nga mag ulo aligmat no kay hindi niya mapaktan kung saan magluntad ang linog. And again, we have to reiterate no ang fact nga
ang bulletin nga ini information number 1. May posibilidad ini nga i-downgrade o kun pasakaon, no, depende man kung may ara sang ipagwa nga information number 2 or succeeding information bulletins ang aton nga DOST FIVOX. Meanwhile, mga kaabyanan, i-check man nato ng lakat sang panahon and of course, ang aton nga padayon nga pagbantay sa nga Bulkang Kanlaon. Panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. I-check naton mga kaabyanan ang pinaka-latest, no, pinakaulihi sa lakat sang panahon and also no ang aton nga padayon nga pagbantay sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon nga sa karon no wala pa gin papanaog ang alert level status. Ang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Stay safe, stay ready mga kaabyanan. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita. Para maghatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon, makaupod naton si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Engineer Silvestre, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Wednesday, April 15, 2026. Ridge of high pressure area ay nag-extend over northern Luzon. Kagang bagyong ginamonitor natin outside sang ating Philippine Area of Responsibility ay orihin nga nasiplatan nga may kalayon 2,535 km east of Central Luzon. May maximum sustained winds ning 175 km per hour near the center, kag gustonas nga up to 215 km per hour. Ang iya hulag ay pa north-northwestward at 10 km per hour. Kag diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panago-ob tugas mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast to north nga magadala sa makanay tubtub makasarano pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:39 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:01 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay posible magalabot 39 tubtub 41 degrees centigrado. Kag muna ang aton latest Kagamuni ang ating latest weather update. Halin diris may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre. Madamo gid nga. Salamat. Yes, madamo gid nga salamat, Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita. Sa bahin naman sang Bulkang Kanlaon mga kaabyanan, nakabalhag ang aton nga DOST FIVOX sang 5 kapag bugas ang abo, 8 tubtob 56 minutes ang iya nga kalabaon. Hibaluan ta, Samtang ang volcanic earthquakes naman yara sa 31, lakip na dira ang 6 ka volcanic tremors nga naglawig naman sang 3 tubtob 17 minutos. And ang sulfur dioxide flux ukon asupre nga ginpagwa sang Bulkang Kanlaon sang kahapon no Abril 14 safe, stay ready. yara sa 2,313 tons. So dira nyo makita mga kaabyanan kung ano ka erratic no pabago-bago ang mga datos numero no nga nabalhag sa ato nga DOST FIVOX bangod sang aktibidad sang Bulkang Kanlaon. So hindi pa naton masaligan no nga nagakanay na ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon. That's why no ginapaaligmat nato ng aton nga mga pumuluyo malapit no or ara sa tiilan sang Bulkang Kanlaon nga mangin aligmat no mangin preparado and hindi gid no magsulod sa 6 kilometer permanent danger zone Stay ready. para sa inyo nga kaluwasan. Sa gihapon ara sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon.
Philippine Standard Time, 10:18 sa aga. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibunta ang Western Visayas kag sa aton nga pagbalik makaupod na naton ang bat specialist kag isa man ka biodiversity expert si Mr. Apolinario Carino nga magahatag sa aton sang pinaka-latest no sa ilang nga ginhiwat nga count sang mga panike kon flying foxes sa areas sang Boracay and other areas of Western Visayas. Kasaysayan kag kultura. Bantayan ina mga kabiyanan sa pagbalik sang Tukib. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Philippine Standard Time, 10:21 sa aga. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. sa siyensya kag And as promised, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. tukibunta. Subong nga adlaw mga kaabyanan aton abi-abihon, no? Ang isa ka bat specialist and biodiversity expert sang Friends of Flying Foxes Boracay. So yari na sa aton nga piyak nga linya si Mr. Apolinario Carino. Sir, magandang umaga po. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Magandang umaga din sa iyo, Hope. At sa lahat ng nakikinig ngayon, magandang umaga sa ating lahat. Yes, for the information of everybody, no. Hindi po ilogo si Sir Carino. Kaya hindi po siya makakapagsalita ng Hiligaynon ngayon. So, Tagalog, Filipino and English po tayo ngayon with Sir Apolinario Carino. Sir, first of all, no, gusto po naming makilala or malaman ano po ba itong Friends of the Flying Foxes Boracay? Yun, si Friends of the Flying Foxes Incorporated, kumbaga isang NGO din kami, na-organized at na-register sa SEC noong 2004 sa kadahilanan na magkakaroon tayo ng pagkokonserba at pagpuprotek ng ating mga buhay ilang diyan sa Boracay. Yun yung pinakauna talaga. Tsaka magkaroon ng advokasya patungkol sa pagko-conserve ng lahat ng bagay-bagay na kailangan nating ipoprotect dyan sa isla ng Boracay. Ngunit, sa ngayon, tinutulungan natin not just the island but yung kabilang panig naman ng isla ng Panay. Ito yung mga areas kung saan kumakain din yung ating mga paniki dito sa Northwest Panay Peninsula. Yes. At saka sa ibang karatig bayan ng ating lungsod ng Antique at saka ng Malay.
Mm. So, yun yung mga areas na pinupuntahan namin lately. Mhm. Pero bakit po kaya Flying Foxes, no, or mga paniki po, no, yung tinutukan talaga ng Friends of the Flying Foxes Boracay, Sir Carino? Pwede mo naman akong tawagin Sir Paul or Yes, Paul. Sir Paul. Okay lang yan, Hope. Bakit mga paniki? Unang-una, ito ay nagsisimula sa isang research. Pagsisiyasat ng mga flying foxes, mga bayakan o mga malalaking paniki, yung tinatawag nating fruit bats sa English. No? Nagsisimula ito noong 2002 nung may malawakang pagsisiyasat ng mga flying foxes all over the Philippines. At ay isa na nito si Boracay kasi known siya na merong mga flying foxes, yung tinaguri ang pinakamabigat at pinakamalaki sa buong mundo. Yan. Kaya sikat na sikat si Boracay at that time. Pero walang pumapansin ito. Mhm. Kaya nung nakita namin yung potensyal na i-conserve natin siya, malaking usapin ito dahil medyo magulo yung ating sa Boracay, Mhm. Yes. yung ating land use. Mhm. Kasi kung saan sila naninirahan, kung saang puno sila naninirahan dati, nandoon din yung development, Mhm. yung threats na magkaroon ng development sa area. Kaya nga, bigla silang nawala, biglang lumipat, kumbaga, sa ibang lugar. Kaya yung ginagawa ng FFF, talagang nagpupursigi kami dahil hindi lang ito kawalan ng buong isla, but ito ay kawalan ng buong mundo kung sakasakaling hindi na sila babalik. Mhm. Ngunit, maganda yung nakikita natin ngayon na observation kasi parang bumabalik na sila. Wow. Kaya lang, pakonti-konti. Mhm. Okay? Yun yung pinakamagandang namin sa ngayon na dumadami na sila. Last March, at pumunta din kami sa ibang lugar kung saan may reports kung saan naninirahan uli itong mga paniki. Hindi natin alam kung sila ba talaga kasi wala kaming nagawang tagging dati or telemetry tagging. Kaso, in the proximity ng isla, comparing that of the other areas sa buong Pilipinas, makikita natin na pwedeng-pwede yung si Antique, si Malay, at saka yung mga karatigbayan ng gagaya ng Barangay Gia doon sa Antique. At saka sa Barangay, yung merong elementary school sa may... Sa Ano ba Sebaste, yung siguro, pangalan? ayan, no? Sa Barangay Aras-Asan Elementary School, Sebaste, That's Antique din. Mhm. So, maraming areas na kung saan na-disperse na yung mga paniki. Galing Boracay, biglang andito na, sumulkot na yung mga panibagong areas. Ito yung parang kaakibat doon sa panahon na nawala sila sa Boracay. Slowly, parang dumami din yung mga paniki doon sa mga areas na yon. So, yun yung parang hope, pag-asa natin Yes. na sana babalik sila Mhm. kung sakasakaling ma-secure na natin yung beach forest ng Boracay at ma-protect natin ang maigi yung mga paniki. Ngayon, bakit paniki talaga, no? Unang-una, si paniki, sa kaalaman ng lahat, ito po ay nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Yes. So, ang pinaka number one na ecological importance nila, sila yung tinatawag nating mga pollinators. Okay? Kung walang mga paniki, walang durian, walang medisina. Sila kasi yung nagpo-pollinate ng mga bulaklak sa tuwing gabi. Kasi hindi lahat ng mga punong kahoy namumulaklak tuwing umaga. May mga puno, may mga tanim na sa gabi lang namumulaklak at nag-i-expose ng kanilang mga flowers. Sino ang mag-pollinate ito? Kundi itong mga nocturnal nating mga paniki lamang. So tinatawag silang
mga pollinators. Pangalawa, sila yung tinatawag na seed dispersers dahil kumakain sila ng mga prutas, yung mga buto ay naitapon nila kung saan-saan at naturalmente na itong mga seeds na tinatapon nila ay kusang tutubo na may kasama pang fertilizer dahil sa poops nila. Yes. Ngayon, ang pangatlo, pinaka-importante din na katulong ng ating mga farmers, ito mga paniki, yung tinatawag na insectivorous bats, yung kumakain ng mga insekto. Dahil ito mga insect bats, kumakain ng halos 10 kilograms of insects or pests. Sa isang colony yon, more than that ang kinakain nila per night. So nakakatulong talaga sa pagpoprotect ng ating mga farmlands, ng mga crops. At saka ito rin ang tumutulong na magkakaroon ng pataba yung ating mga lupa dahil sa nitrates na pinoproduce ng kanilang mga pupo. So, pwede mong magamit yung mga guano kung tinatawag natin sa caves. Okay? Yun yung mga natural na nitrates na pupuan natin na kinakailangan din ng ating mga halaman o mga tanim. Yes. So, ito yung nakakatulong talaga sa atin. Kaya, dito sa Boracay Island, tinagurian itong pinakamagandang isla sa buong mundo, no? Kaya dinayuan ng maraming turista. Yes. Hindi naman lingid sa lahat na meron din pala tayong mga nakatagong yaman. Yung totoong yaman talaga ng Boracay ay yung mga paniki, yung beach forest. Kung saan andon yung mga ibon, may mga unggoy, may mga bats, mga paniki. Samot-saring paniki ang nandun. Nandun yung pinakamabigat na paniki sa buong mundo, yung Golden Crown Flying Fox or Asirodon jubatus. Ngayon ay critically endangered na po ang Golden Crown Flying Fox. Si Large Flying Fox, yung tinatawag nating Pteropus vampirus, at siya ay endangered according to the International Union for the Conservation of Nature. At itong ating bumabalik na small island flying fox or island flying fox, yung Pteropus hypomelanus. Wow. Yung nakikita nyo sa screen, yan po ang large flying fox. Ito yung pinakamalaki in Wow. terms of wingspan. Aabot ng halos 7 feet yung kanyang yung spread ng kanyang wings. Kaya maganda yung naipakita nating picture dahil yan yung ating tinagaruan na pinakamalaking paniki sa buong mundo. Wow. In terms of wingspan. So dalawa, mabigat, pinakamabigat, pinakamalaki, andito sa atin. Pero biglang nawala dahil sa hindi magandang kasaysayan dyan sa Boracay Island. So yun, kaya nag-advocate ang Friends of the Flying Foxes. Ito ay composing of volunteers. Halos 25% of the memberships are foreigners. Imagine that. So sila pa yung nagkukusang tumulong kasi nakita nila in the 1970s nung pumunta sila sa isla, napaka-pristine, para siyang paradise. Kaya gusto nilang ma-preserve ito at ang unang mga buhay laman or buhay ilang na tumutulong sa kagandahan ng isla, ito ang mga paniki. Yeah. So ang ginagawa nila, dahil gumagawa sila ng mga puno, gumagawa sila ng forests, na pagpatibay nila ang marine ecosystems. May connection kasi ang ating mga beach forest sa ating coral reef na panatiling maganda ang mga buhay ilang din dyan sa ating mga kadagatan. Kaya napakaganda. Maraming mga parrot fishes na kumakain ng coral polyps kaya pumuputi yung ating sandbar dyan sa Boracay. Yung white beaches na purong pino, no other place ata dito sa Pilipinas na may ganon kagandang beaches. Sa Boracay lang. Ngayon, yan ang binabalikan ng mga turista at dinadayo ng ating mga local din na turista, kapwa Pinoy. Ngunit, sa kasamaang palad, may mga hindi magagandang practices ang ating management sa Boracay. Kaya, na-close iyan ni Pangulong Duterte dati. Kaya, maganda na sana yung direksyon. Kaso, dahil sa mas nanalo pa rin ang development kaysa conservation, ang dream talaga ng FFF yung buong beach forest na natira sa isla,
sana ay magiging protected area na siya o kaya critical habitat man lang or community conservation area. Mhm. Kung anong pwedeng gawin natin dyan. Dapat magtulong-tulungan na lang tayo para kung sakali, lahat naman makikinabang nito, hindi lamang mga paniki or mga ibon na nandoon sa beach forest ng Yapak, kung hindi, ang buong mundo. Yeah. May mga turista tayong dayo at mga lokal din na mga turista. At mabubuhay ang ating tourism industry. Hindi malulugi. Kapag mawawala ito, papaano na yung mga infrastruktura kung wala na yung ating biodiversity sa isla? Na Yeah. ito yung binabalikan. Mhm. Wala nang magmi-maintain doon. Sa madaling salita po, ito ay totoong yaman. Ito na yung tunay na ginto sa ating isla. Hindi po pera. Secondary lang yung pera dahil nandun yung development ng ating mga hotels, resorts. Siyempre, kailangan natin yon, no? As comfort for our tourists to enjoy the amenities and and most especially nature by itself, the beaches on the island. And not only that, siguro kailangan nating paigtingin at ihihikayat natin ang ating mga local government units na kusang mag-initiate. Kasi ang nakikita ng lahat, yung na-generate na resources galing sa turismo. Ang hindi nila nakikita, yung sustainability naman ng isla. Kung kaya pa ba niyang i-sustain in the near future kapag dumami na masyado yung development as opposed to the conservation of the biodiversity in the area. Kaya yon. So that is so comprehensive, Sir Paul, no? Sir Paul, no? Yung pagliwanag niyo po, yung pag-discuss, no, ng importance o yung papel or role, no, ng paniki sa ating ecosystem. I was supposed to ask you that, no, pero inisa-isa nyo na rin naman po. So siguro sa ngayon, no, pag-usapan po natin yung populasyon ng ating mga paniki sa isla ng Boracay and also sa mga neighboring areas po, no, kagaya ng mga bayan sa lalawigan ng Antique. Na-mention nyo po kanina, mayroong decline and then gradually dumadami na ulit, no, yung numero ng mga paniki po natin. So kamusta po yung populasyon based po, no, sa mga isinasagawa po ninyong bat counts, no, or mga site visit sa mga iba't ibang strategic areas, Sir Paul? Hindi po maganda yung sitwasyon sa ating mga paniki. Kaya meron tayong research kasi dito natin ma-determine kung talagang okay yung population o hindi. But initially, yung pinakauna talaga nating mga datos na nakukuha natin sa population ng mga paniki dyan sa Boracay was that in 2002 or before, in the year 2000, marami sila, approximately 10,000, according to the late Professor Eberhard Curio ng PACP. Sila yung pinakaunang nag-count ng mga paniki dyan sa Boracay. And then, binisita namin yon kasi may network kami with Professor Curio. Doon na-count namin, more than 10,000 ang aming na-count dati. Yung pinaka-initial talaga namin. Yung 3 species na yon. Hanggang sa panakanakang may iba-ibang figures na nakukuha namin bawat season. Kasi ang nakakatuwa sa Pilipinas, 2 season tayo, may dry and wet seasons, may habagat, may amihan. Magta-transfer din yung ating mga paniki. May mga kasamaan tayo sa FFF, kagaya ni na Rene Lorica, Harvey Garcia, at Pascal. Sila yung pinakaunang nag-study doon sa mga paniki sa Boracay in 2003. Kaya nagkaroon tayo ng information na sa ilig-iligan sila at some point. May panahon na nandun sila sa ilig-iligan. Kapag habagat naman, dito nabalik sila sa Yapak area. Dito sa may ridges, malapit sa property ni Shangri-La. At nagkaroon tayo ng magandang pag-uusap sa development ni Shangri-La dati. Kasi ang kagandahan dito, si Shangri-La,
napaka-receptive sa mga recommendations ng FFF noong 2004. Kaya dito natin na kikita na kung responsableng pagdi-develop, maganda yung kahihinatnan. Kusang umiwas si Shangri-La sa pag-develop sa kanilang mga villas na sana meron silang itatayo doon na 4 na villas near the Bathurst. Kaya nung naiwasan nila yun at napagtanto din namin na mas maganda na para hindi ma-disturb talaga during the day yung pagkatulog ng ating mga paniki, sa gabi sila magko-construct. Ginawa din naman nila yon. From 6 p.m. to 6 a.m. talagang active yung construction at close sila from 6 a.m. to 6 p.m. Talagang tahimik ang buong lugar. Kaya okay yung ginawa ni Shangri-La. Sa madaling salita, nagkaroon ng magandang result din sa aming pagsusuri dahil nandoon pa rin yung mga paniki. Ngunit, dito sa kasamaang paalad na ginawa ng ibang developers, nasa Facebook natin lahat yan sa Friends of the Flying Foxes. If you may like and share our page, nandun lahat ng impormasyon sa pagbaba ng population natin sa mga flying foxes. Hanggang sa wala, totally zero. Biglang in year 2020 or 22, nung sinara ni Duterte yung Boracay for rehabilitation, bumalik yung ibang paniki ng small island flying foxes sa Balinghay. Ito yung sinaradong beach resort din. Pero si Balinghay, kung makikita nyo, yung development niya ay super nature ang kanyang dating. Kahit na merong mga konting development sa kanyang property, nandoon pa rin yung nature, nandoon pa rin yung mga mother trees na kung saan doon nanganganak yung ating mga small island flying foxes. Nung year na yon, we're very frustrated kasi wala na talagang paniki. Biglang nawala kasi binoldos yung kanilang mother trees nung developer. Kaya nung nangyari yon, talagang sobrang ingay namin kasi sino ba ang magsasalita towards our flying foxes na hindi sila makapagsalita? No one can speak for and behalf of them. So kami yung gumagawa ng paraan para marinig ng ating LGU, ng ating bansa kung ano yung problema dyan sa isla. Kasi ang nakasanayan dyan sa isla, develop first before complying the needed compliance. So, yun yung hindi magandang nangyayari dyan sa isla. I'm sorry to say, pero dapat mag-iba na yan dahil hindi maganda yung practices dyan. Kung i-comply lang sana ng maigi kagaya ng ginagawa ni Shangri-La, maganda yung kahihinatnan kasi we can always work around nature and work with ecotourism perhaps. So yun yung magandang example na nakikita natin with Shangri-La. Nakikinig sila at lahat nakinabang doon sa kanilang development. At ngayon, may mga iba pang developers na talagang development lang ang gusto at magkaroon ng income. Ngayon, hindi nila nakikita na may mga iba ding mga buhay ilang na nandoon. Kaso lang, iba to yung kanilang mga objectives. Kaya biglang nawala yung mga paniki kahit wala pang permit. So, that year alone was so devastating for all of us sa conservation world ng mga flying foxes. Dito natin nakikita na kapag sumobra na yung development mo, ang sa kahuli-hulihan, tayo pa rin mga tao ang magiging inutil sa huli. Sa badang huli, magkakaroon ng problema. Kung ito ay binabalikan man ng mga tao, yung Yapak Beach Forest at saka yung ating White Beach ng Boracay, hindi ito magsusustain dahil magkakaroon nito ng problem sa solid waste or liquid waste, mga pollution, dahil hindi na
maintain ng ating karagatan, ng ating mga buhay ilang, yung kanilang ecological services, kung saan may relasyon si paniki dito sa coral reef, dito sa ating pagpapaganda ng ating mga white beaches ng Boracay. Mhm. Ayoko magiging technical doon kasi hindi masyadong maintindihan ng lahat, Mhm. pero ang mga buhay ilang na nandyan sa Boracay Island, lalong-lalo na sa Yapak area, yung natirang beach forest natin, ay sobrang yaman. Ito yung yaman na hindi basta-basta mabibili at ibenta mo kung kahit saan at kahit kanino. Mhm. Sir, Paul, no, positive po ba tayo na madadagdagan, no, yung populasyon ng ating mga paniki sa Boracay or sa ibang pang mga karatig bayan, no, dito sa isla ng Panay? Maaari. Ngayon, ang kagandahan ng tanong, kasi meron tayong pag-asa. Kagaya nitong naibigay ko na information ng baseline namin na nakuha in 2002 hanggang sa year 2022, kung saan biglang bumaba yung population at biglang nag-zero pa nga at some point. Ngayon, kasalukuyan naman sa ibang lugar, may mga reports kami na merong mga paniki na population. Unang-una sa Miagao, Iloilo, meron din Yes. sa Antique, Mhm, correct. sa among area ng like Barangay Gia, at saka yung sa Aras-Asan. Ito yung mga bagong sumusulpot na mga roosting area na wala naman since 2004. Ngayong mga around 2020s, bigla silang dumating or bigla silang nandoon. Meron tayong kasabihan sa ecology na may tinatawag tayong roost fidelity. Mhm. Ang Boracay Island, yung sa Barangay Yapak at saka yung ridges of the beach forest in Yapak and Ilig-Iligan, ito yung roost fidelity nila. Kung saan kahit habagat or amihan, nandun pa rin sila. Favorite haven ng mga paniki itong Boracay Island kasi pwedeng doon sila safe Mhm. all throughout the year. Kung saan sila nagro-roost at saan sila naninirahan, doon sila very safe kahit habagat or amihan man yan. Ngayon, dito naman sa Barangay Gia, when I went there last August, maganda yung results natin dahil nandun yung dalawang paniki, yung si large flying fox na endangered Mhm. at saka si common island flying fox. Ito yung nearly threatened ngayon na species. Kapag tuloy-tuloy na madidisturb, mauubos yung kanilang lahi, ay magiging extinct sila in the next 10 to 20 years kapag wala tayong ginagawang mga initiatives patungkol sa kanilang pagko-conserve. Ngayon, nakikita natin na kusang bumabalik yung population dito mismo sa ating Boracay na isla. Nakita natin sa Balinghay Beach or sa Hagdan Beach area na meron tayong konting population na bumabalik. Naka 361 counts kami at Wow. nung month of March. Ngayon, andun pa rin yung numbers niya. Pero kumonti ng halos kalahati dahil they attempted na bumalik doon sa Barangay Yapak. Nung nag-observe kami along the beach area of Yapak, ano kami ng pump boat, nag-hire kami, umikot kami. Medyo tahimik dito sa baba ng beach forest ng Yapak. Ngunit doon sa ridges mismo, sa taas, may mga nagsaswarm, umiikot na mga flying foxes. Mm. Ito namin napagtansya na dahil siguro sa may ingay at disturbance din ng isang development doon sa nearby ridges ng Yapak, makikita natin na nadidisturb yung mga paniki during broad daylight. That was around 10 a.m. Or 11. Between 9 a.m. to 11 a.m. yung aming cruising around Yapak. Galing kami Ilig-Iligan, pababa kami ng Yapak, at doon namin nakita yung mga paniki sa taas na umiikot. At kusang lumilipad papuntang Carabao Island. It's probably
mga 15 to 20 individuals yung nakita naming lumilipad papuntang Carabao Island. So baka yun yung dahilan kung bakit lumipat sila sa isla. Ngunit may mga kasama din kaming nag-cross visit at may reports din na may mga paniki, may mga flying foxes din na doon. So titingnan natin 'yan. Tuloy pa 'yan ang ating pagsusuri, pag-monitor para lang ma-determine natin kung sakasakali magkaroon pa ba tayo ng panibagong pagbabalik ng ating mga paniki. Yes. Pero dapat paghandaan natin ito kasi hindi lamang ito paniki, hindi lamang ito buhay ng Boracay Island, hindi lamang ito turismo ng Boracay Island. Pero ito ang pangkalahatang future management ng ating mga buhay ilang dyan sa Boracay Island. Paano ba kung wala tayong ginagawa ngayon? What will happen to the future? Hinihiram lang natin itong lahat ng mga bagay-bagay from the future. Kaya pag-ingatan natin. May Biblia nga tayo na we are the stewards of God's creation. Paano natin ma-establish yung stewardship kung tayo mismo ay walang pakundangan sa ating development? Pwede namang may development, pero hindi natin kalimutan na kailangan din natin na pangalagaan yung ating kalikasan sa kabuuan. Thank you, no, Sir Apolinario, sa efforts po ninyo, sa conservation efforts po ninyo sa ating mga paniki. Hindi lang po, no, diyan sa Boracay, but also sa mga neighboring towns kagaya ng Sebaste, no, sa lalawigan ng Antique, and also sa Karatig Isla po, no, sa Romblon, sa Carabao Island, no. Yes. So perhaps po ba ma-extend pa po ba sa ibang mga lugar dito sa Panay and also other areas of the Philippines yung efforts natin sa pag-check, no, kung saan yung mga tahanan ng ating mga flying foxes po, Sir Paul? Yes, definitely yun yung layunin talaga ni Friends of the Flying Foxes na suriin yung ibang isla. Ngayon, nagkakaroon pa nga kami ng pag-uusap with LGUs ng ating ibang mga karatig bayan, katulad ng Kulasi, Buruanga, na may mga reports din na parang nagbabakasakali lang kami, but eventually in the event na may mga ganon, inaano na talaga namin sila na ganito yung gagawin. Ang kailangan lang natin, awareness dito sa mga paniki. At saka magkaroon tayo ng panibagong pangkalahatang awareness program sa mga paniki sa mga paaralan, colleges, universities, kung sakasakaling may marong magka-interest na mag-study nito. Kaya shout out doon sa ating mga kapatiran dyan sa University of Antique, Tayuli. Sa aton nga mga tagpalamati mga kaabyanan, no, aton ginaistoryahan ining populasyon sang flying foxes o kun panike, no, sa isa sang Boracay, province of Antique, and also, no, sa mga areas sang Romblon kaangay sang Carabao Island. Ang mangugar sa rehiyon, libuton tahibalun ta kasaysayan kag kultura. Tukip, Western Visayas. So may mga pakig-angot na, no, nga naka-pipeline ang Friends of the Flying Foxes, no, Boracay sa mga LGUs, lakip na dira, no, ang province of Antique. Sir, tell us, no, sa mga partnership po ninyo sa LGUs or talks po ninyo na naka-pipeline sa mga local government units po natin. Yes, we did so many communications already. Hindi lang basta-basta communications. Ito yung dinidiscuss natin yung mga possible na interventions na pwede natin gawin sa mga flying foxes. It's not just flying foxes but all the rest of the other wildlife na nandoon sa mga important areas ng
bawat ah, bayan na may mga reports ng ganitong klaseng mga buhay ilang. So dito sa lungsod ng Buruanga, nagkaroon tayo ng pag-uusap at we encourage them to come up with legislations. Kasi yung research natin will help inform our advocacy. However, yung advocacy naman will help inform our legislators or legislations na magkaroon tayo ng protection sa ating mga paniki. It's not just Buruanga, but we're trying to work with Kulasi, Batbatan Islands, sa Antique din, para in the event na yung mga former roosting sites na may mga reports, mapaigting yung pagko-conserve at pagpo-protect ng ating mga flying foxes. Kaya shout out sa ating mga kapatiran sa University of Antique kasi tumutulong sila, nagkakaroon sila ng partnership with FFF. Eventually, maaayos na yung partnership bago magkakaroon ng collaboration between doing research and conservation efforts with the flying foxes, both on Boracay Island and in the nearby LGs of Panay. And lalong-lalo na doon sa area kung saan sila kumakain, yung sa Northwest Panay Peninsula. May mga NGOs tayo dyan na sobrang magagaling. Tumutulong din sa FFF. Sila naman na yung ating magiging partners hopefully doon sa areas. And then, yung mga cave bats areas, yung mga bat caves kung saan maraming mga panike, may mga ibon, dapat din nating ipoprotect. Kasi dito sa Malay, meron tayong cave na doon yung ating magagandang mga insectivorous bats. Kung sakasakali, bawat insectivorous bats kasi kumakain sila ng more than 2,000 mosquitoes in a night. So, alam natin kung ano yung mga diseases na meron sa mosquitoes, may mga dengue, mga etc. Kaya, in areas like Yapak, zero dengue ang ating mga o-observe. Other barangays in Boracay or in Malay, napakataas ng incidences of dengue. So, yun yung dapat nating titingnan din kung gaano ka-important ang mga panike sa ating buhay. At saka dito sa security on health and food, kakibat natin ang mga panike sa alinmang bagay. Kaya dito sa Boracay, sana magkakaroon na tayo ng magandang legislation. Ito yung talagang nauudlot na objective nung pagsasara ni Boracay for rehabilitation. Sana naman mapansin na ito ng gobyerno kasi nakita ng DNR na biglang nawala sila nung binisita nila. Siyempre, nawawala dahil sa nangyari. I-restore natin yung naputol or yung binoldos na mga puno. Let's revisit those trees, kung ano yon, anong species, anong pangalan. Magagaling ang mga foresters natin sa DNR, i-reforest natin ulit doon sa lugar. Hikayatin natin yung may-ari ng lupa ngayon na pwede bang iayos natin uli habang magkakaroon tayo ng magandang plano kung anong dapat gawin doon sa area bago tayo mag-develop. Para katulad ng ginawa ng Shangri-La, nakikinig sila sa amin, kaya maganda yung kahihinatnan. Ngunit itong mga other developers, talagang pursigido sila na develop agad without looking at the implications of their development. So, kailangan lang talaga ng matinding pag-uusap at saka konting protection naman ang hinihingi natin dyan. Kung titingnan mo yung Boracay Island, konting-konti lang yung forested area, yung beach forest. Kaya dito natin din makikita na on stress yung island in terms of visitors. Sobrang dami. Ano ba yung carrying capacity ng isla? So, ibang mga issues naman yan patungkol sa tourism. Pero makikita natin kung yung mga paniki na bumabalik ngayon sa Balinghay Beach, nasi-stress din sila dahil maraming turista na sobrang gahod, sobrang ingay. May mga pump boats na
malalaking pump boats yun na they're carrying a lot of tourists, but they're also enjoying too much. They're drinking a lot and they party so much and they had loud voices sa kanilang mga music doon sa pump boat. Kaya hindi maganda dahil dito sila dumadaong. They stopped along Balinghay Beach and they emit a lot of sounds. They hop off and enjoy the beach kasi walang bayad yung area eh. It's apparently public at the moment. Ngayon hindi nila alam na may mga puno dyan na nandoon yung mga paniki. And they're actually breeding. We're so happy seeing a lot of mother bats having pups right beside them, protecting them. But we just don't know the long-term effects of this loud noise and music along with their sleeping dito sa area. Kaya may mga members kami uli, may mga students, volunteers na gustong mag-study noon yung impact nung ganon na mga bagay-bagay na nangyayari sa isla. But we're trying to reduce and if not, talk with the owners ng mga pump boats na i-reduce man lang yung sounds nila na na-emit during their hop off sa island. So, yun yung isa sa sinesend namin na mga messages sa mga tour operators na kung sakasakali, lalong-lalo na yung mga foreign tourists, sobrang ingay talaga nila. Nagwawala na talaga sila sa mga pump boats. Ito yung halos hundreds of them are inside on that boat and then after their cruising, they hop off on the Balinghay Beach area just to enjoy and probably snorkeling, etc. Pero maingay talaga dahil nagpa-party sila doon sa boats at even if they're just passing by along the Balinghay Beach, maingay pa rin. May mga incidents kami na halos lahat ng mga tour operations diyan sobrang ingay and we're trying to share that information and inform them by giving lectures and sharing the importance of this through flyers. May sinishare kami mga flyers. May mga local vendors sa area, tinutulungan din namin na ma-inform sila. Kasi hindi maganda yung nangyayari sa ngayon. Bumabalik na sana pero nadi-disturb pa rin. And then, I'm not really sure if there's an impact on the recent development ngayon na ginagawa dyan sa Yapak. Kasi may construction na ginagawa. Ngunit, ang nakikita namin may mga plans na the development may proceed farther down south and down the Yapak forest, beach forest. So that threatens again the population of our flying foxes in Yapak. Kaya pinag-uusapan din namin ng barangay ngayon kung anong dapat gawin. Kaso wala pa silang masyadong power. Kailangan natin ng legislation sa buong barangay patungkol dito. Yung usapin ng pagdideklara ng critical habitat, trabaho ni DNR yan, ng BMB, na Biodiversity Management Bureau. Kaya ngayon na bumabalik na sila, sana ma-invite ulit sila at talagang ipursige na ng LGU Malay na magkaroon na nito ng totoong programa on the sustainability, on the conservation of the flying foxes of Boracay. Not just in Boracay Island, but all around the provinces of Antique and even Aklan, if those flying foxes will move around, and most especially dito sa North Negros, Northwest Panay Peninsula protected landscape. So maganda na pag-usapan ng DNR yan kasi hindi lamang mga paniki ang makikinabang nito, ngunit tayo din, mga local communities all around Panay Island and syempre sa lahat ng turista na dumadayo. Patuloy tayo sa ating pakikibaka. Hopefully yung 1,300-ish na paniki sa Barangay Gia, dadami at kusang babalik sa isla ng Boracay kung saan sila super safe for the past decades. Kaya sana bahagi ito ng
ating mga kasamahan dyan sa DNR ng LGU Malay, LGU provinces of Aklan and Antique na magkaroon ng pag-uusap. Lahat ng congressman dyan, dapat pag-usapan ninyo kung anong pinaka-best na law ang pwede nating itawad dyan sa inyong provinces. Ito ay hindi lang interest on economy, but it is the sustainability of your Panay Island. The beautiful Boracay, the very beautiful Malay, Antique, and Aklan, yung cultural dimensions na kailangan nating i-conserve, i-preserve, dapat maibalik natin sa hinihiram nating environment ng ating future, yung ating paggagawa ng mga actions today. Kasi what matters most right now is what we do today matters tomorrow. So yun yung tinitingnan natin na sana yung mga future natin, hindi tayo i-blame na kayo ang dahilan ng pagkasira, ng pagkaubos nitong mga buhay ilang, kaya wala lang tayong turismo. The tourism that we enjoy right now, hiram lang natin sa future. Kaya pag-ingatan natin. Yeah. Yun yung pinaka-message natin sa Friends of the Flying Foxes. The bats are for us, for you, and for everybody else. Thank you so much. Yes. Thank you for echoing that message, no, Sir Paul, no, sa ating mga taga-pakinig po, na interested also na pag-usapan itong mga flying foxes natin or sa kani-kanilang mga lugar, no, or baka may sighting, no, sa kani-kanilang mga lugar. And thank you also, no, for pushing legislations para po maprotektahan, no, ang ating mga flying foxes. Hopefully dadami na, no, ang kanilang populasyon sa iba't ibang lugar, no, not only in Boracay but also sa mga ibang areas pa po ng Panay and also neighboring provinces, no, dito sa Pilipinas. So with that, no, Sir Apolinario Carino, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa amin sa Radyo Pilipinas Iloilo, at thank you po, no, sa inyong magandang cause, no, na pangalagaan ang ating mga paniki dito sa Boracay, Antique, and Aklan. Sir, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you din. Nabatian mga kabiyanan si Sir Apolinario Carino, ang bat specialist and biodiversity expert, no, sa Friends of the Flying Foxes Boracay. So may ara sila sang isa sila, no, ka non-government organization nga nakatutok, no, sa pagpangapin sa mga flying foxes or sa pagpangapin sa mga panike, no, not only sa Boracay but also sa other areas of the island of Panay. Na patpat niya sa aton, actually without asking question, no, very maid-id ang iya nga nangin discussion, napatpat niya sa aton kung ano ang mga benepisyo sa mga panike, no, lakip na dira, no, bilang mga pollinators, and at the same time sa or mga sa insects, no, kung sa diin pwede naton ma-prevent ang mga mosquito-related diseases or illnesses, no? So, dako gid nga bagay or dako gid ang papel, no, sang aton nga mga panike. And of course, napatpat niya sa aton nga posible, no, matreten ang ilang nga numero bangod man sang stress, no, nga ila na aagom. Bangod sa threat, no, sa ila nga mga puloy-an. Sa rehiyon, libuton ta, hibaluon ta, kasaysayan ka. So ang aton diri nga no nga goal man is kumbaga dapat, no, mapataas naton ang ilang numero. And kanami, no, pamatian kung ang isla sang Boracay or ang island of Panay puluyan sang mga paniki. So
That's it no sa aton nga paniki story subong nga adlaw diri sa programa Tukib mga kaabyanan. Wala na kita sang tiyempo nga nabili no. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagtutok no sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto man naton pasalamatan ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Jones Hotahero. Ang manguga Kag sa transmitter, si Sir John Magallanes. Again, mga kaabyanan, maging ulo aligmat kita, no? Kaya hindi naton mapaktan anytime may aras sang pagtayog sang duta, hindi naton mapaktan kung saan o nagaluntad ang linog. So please, no, gid naton, idumdumon gid naton ang aton nga mga natun-an sa mga ginahiwat nga mga earthquake drill. Ang dock, cover, and hold, no? And syempre, mag-remain kita nga kalmado sa sini nga mga tinion. And syempre, ang mangugar sa rehiyon libuton tahibalon pangapina nato ng aton ikaayong lawas. Mga kaabyanan, kutob na lang kita diri, no? Madamo gid nga salamat nangin kaupod ninyo Hope Tarichante kaginiang Tukib. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid